masasabi ko lang, sana nga mabura lahat ng kanyang legasiya kasi ang legasiya nila ay puro kapalpakan. Attorney, 4 na taon na po ang kasalukuyang administrasyon. Sa isang panayam, nabanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na siya po'y nababahala na baka yung papalit sa kanya ay mabura yung kanyang legasiya. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Ang masasabi ko lang, sana nga mabura lahat ng kanyang legasiya kasi ang legasiya nila ay puro kapalpakan. Pinakamataas ang pagkagutom sa kanyang administrasyon. Pinakamababa ang presyo ng piso sa kanyang administrasyon. Pinakamataas ang presyo ng mga bilihin sa kanyang administrasyon. At siyempre, bukod pa dun sa nangyari noong 1970s, pinakamalala ngayon ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at yung mga presyo naman ng petrolyo ay mataas na bago pa nagputukan. At saka siyempre, isa pa sa legacy niya, number 1 ng Pilipinas pagdating sa pinakamabilis na pagtaas ng putukan mula nang nagkaroon ng putukan sa gitnang silangan, patunay na may problema talaga ang gobyernong ito. Mukhang pinapaboran pa ang mga nagbebenta ng mga petroleum products kesa bantayan ang kapakanan ng mga mamamayan. Attorney, marami ding nakapansin nitong Holy Week na hindi po, hindi nagbibigay, naglalabas ng mga video messages ang presidente. At ang duda po nila ay nasa ospital. Pero ang Malacanang, pinabulaanan yung mga ganun pong mga balita dahil nasa malusog naman pong kalusugan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong masasabi po niyo? Alam niyo, dahil yung ama niyang diktador ay itinago yung kanyang pagkakasakit, ang 1987 Constitution ngayon ay nagbibigay ng obligasyon sa presidente kapag meron siyang malalang karamdaman na magbigay ng impormasyon sa publiko. So sa akin, hindi sapat yung pagsasabi na nasa mabuting kalagayan siya. May karapatan ng taong bayan para malaman nasaan siya nung pinaka-importanting okasyon sa ating pananampalataya noong Easter Sunday. Nasaan siya doon sa dapat na flag raising ceremony sa Quezon City na hindi siya nagpakita. At saka bakit wala na siyang mga pinapakitang live na mga interview sa media ngayon matapos nilang aminin na may karamdaman talaga ang presidente, no? So karapatan po ng taon bayan ngayon dahil may express provision na kapag malala ang kalusugan, kinakailangan magbigay impormasyon sa mga mamamayan at bukod pa dyan, meron na nga tayong bagong karapatan, the right to information on matters that affects our everyday life. No? At syempre, yung kalusugan ng presidente ay nakaka-apekto sa atin. So marami ng paglabag si Marcos Jr. sa Salagang Batas, pati yung kanyang estado ng kalusugan ay pinagtatakban at nababaliwala yung kanyang obligasyon sa salig ng batas na isa publiko kung ano man ang kanyang karamdaman. At bukod nga sa karamdaman, attorney, ay itong ang report, itong final report din na nasa kamay na nga sana ng Pangulo na pinananawagang dapat ilabas din ng Malacanang o na mismong Pangulo, yung final report ng ICI hinggil nga po dito sa kanilang investigasyon sa flood control anomaly. Pero ang sabi po ng Malacanang, ang DOJ at Ombudsman na lang daw ang bahala. Ano pong inyo pong masasabi po doon? Again, ang yung karapatan natin para makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay bagong karapatan na nakasaad sa 1987 Constitution. Dahil pondo ng bayan ang linapa ng mga walangya sa gobyerno para sa mga flood control projects at iba pang mga anomalyang mga proyekto, may karapatan tayong malaman kung ano ba ang naging findings sa ICI dahil ang ICI na yan ay pinondohan din galing sa kaban ng bayan. Ano pong nakikita po ninyong punto po? Bakit DOJ at Ombudsman na lang yung bahala po doon sa paglalabas nitong report, final report ng ICI? Well, kasi yung final report, hindi naman kinonsidera yung sinabi ni Zaldico na ang utak talaga sa korupsyon pagdating sa infrastruktura ay walang iba kundi ang presidente na siya mismo ay nag-deliver no, ng tongpats equivalent to 25 billion no, sa presidente mismo. No? Habang hindi kasi yan kinonsidera ng ICI, walang saysay ng report na yan. Dahil malinaw ang sinabi ni Zaldico na kapanipiniwala naman dahil siya ay dating chairman ng Committee on Appropriations ng utak ay ang presidente mismo na nagbibigay utos sa House Speaker na nagbigay utos naman in turn sa kanya.
Mm. Attorney, papaano po ito ang magiging yung sinabi ho ba, yung naging pahayag ho ba ni dating Congressman na Zaldico ay mga gagamit ho ba ng Supreme Court sa kanilang gagawing oral arguments sa ngayong araw na ito patungkol nga doon sa mga unprogrammed funds? Well, siguro hindi magagamit yan kasi hindi siya public document. Hindi pa siya in affidavit form, no? So kung nakikinig si Zaldico, dapat siguro gawin na niyang in affidavit form ang lahat ng mga bilanggit niya sa kanyang mga broadcast at isumiti na, no? Nang magamit naman yan as public documents. Po. Attorney, huling topiko na lang patungkol nga po dito sa issue ng krisis po natin ngayon sa langis dulot nga nitong tensyon sa Middle East. Kayo ho ba ay pumapabor po doon sa pagsuspende sa excise tax at iba pang mga tax para po maibsan naman yung bigat na nararamdaman ng ating mga kababayan? Nandiyan na yung batas na yan, hindi pa ginagawa ni Marcos Jr. Unang-una. Pangalawa, hindi lang yung buwis ang nagpapataas ng presyo, yung kita rin ng mga oil companies. Dati-rati kasi, sabihin natin 10 piso dati ang gasolina, 2.5 pesos lamang, 2 pesos 50 cents lang ang kita ng kumpanya kasi hanggang 25% lang ang ginagawa nilang tubo. Ngayon naging 100 pesos, bakit naman natin sila papayagan na 25 pesos ang kanilang kikitain? Wala na ba silang ibang ginagawa kundi mag-angkat at magbenta rin ng kaparehong gasolinang produkto naman. No? Sa akin talagang dapat gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, hindi lang para pababain yung mga buwis na binabayad ng mga mamimili, mananakay, pagdating sa petroleum products, kung hindi, yung kita na rin ng mga oil companies na para bagang hindi naman kinukonsidera at hindi pinaplano ng gobyernong ito na limitahan. Mali po yun. Dahil ang pagtaas ng presyo ng langis, hindi naman ibig sabihin yan, tataas din ang kita ng mga oil companies. Dapat pareho lang ang kita nila at yung karagdagang taas sa kanilang tubo ay hindi dapat naman pinapataw sa mga mamamayan at mga mamimili. Sa tingin po ninyo, Attorney, panahon na para kontrolin ng gobyerno, ng Pangulo mismo, yung mga oil companies o itong produktong supply po natin ng langis sa ating bansa, considering na nakikita po natin na kapag may mga tensyon, tulad na dyan sa Middle East, ay biglang nagtataasan po ng presyo yung mga oil companies kahit na may stock pa sila na hindi pa mula doon sa import na apektado nga nitong krisis. Meron na siyang ganyang kapangyarihan dahil siya ay nagdeklara na nga ng state of energy emergency, kauna-unahan pa sa buong daigdig. Kasi nga tayo yung pinakamabilis sa pagtaas sa presyo ng petroleum products. No? Nakapagtataka, bakit Pilipinas lang ang ganyan kabilis tumaas ang presyo ng petrolyo kung hindi talaga linalapa ang mamamayang Pilipino imbis na bigyan ng kahit anong remedyo o dito sa pangdaigdigang krisis, parang ginagawa pang dahilan para lalo pang makinabang yung mga hindi naman dapat nakikinabang sa mga panahon nito. Kasama na po dyan ang mga oil companies. Ayan. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan at kumusta ba dyan sa Europa? Ramdam din ho ba ninyo yung epekto po nitong krisis sa Middle East? Magtataka ka ha, bagamat tumaas, hindi ganun kataas. Dati, ang presyo ay mga 190. Ngayon, 210 ang presyo no, in euros. Nakapagtataka nga na ang presyo ngayon ng diesel sa Pilipinas na 170, mas mataas pa kaysa sa presyo dito. Dito, 211 lang. That means it's roughly 140 pesos. Ang tanong, pareho namang walang natural na, walang native na petroleum products ang Austria at ang Pilipinas. Bakit sa Austria ang laki ng baba ng presyo ng diesel at napakataas ng presyo sa Pilipinas, no? So talagang dapat ang taong bayan magising na sa katotohanan. Kung hindi pa sapat ang mga pangungurakot sa flood control projects, kung hindi pa sapat yung pagiging wala sa tamang pag-iisip at pagkakaroon ng bisyo ng ating presidente, siguro naman itong pagtataksil na ginagawa nila sa taong bayan na hinahayaan na maghirap ang taong bayan sa panahon ng abirya ay ito ng dahilan para gamitin na ng kapangyarihan ng taong bayan na sisantihin na itong presidenteng ito dahil siya ay presidenteng walang silbi.